Traffic, ecology, environment. Good day, sir. Today, I'm going to report about the traffic ecology environment. So, unsa ang traffic ecology environment? So, ang traffic ecology environment is muni siya ang study nga ga-focus kung unsa ang epekto sa traffic sa atong environment. So, kung unsa ang iyahang mahatag nga kadaot. Traffic, So, ecology, the environment. ecology means is The study, the with study potentially disastrous of population relationship between living changes in organisms, urban environment including humans. due to So, ang skill ecology and diay density is of new mauni urban siyang study and new nga activities ga-focus carried sa out. relationship Air pollution, dito sa water mga pollution, living organism and o sa mga crowding, buhi nga mga butang especially nga naa transport, diri sa atoang congestion kalibutan. that result Then, therein. apil na dari ang mga tao. Ang basta man ay mga living organism, mga naay kinabuhi. So, now we're going to proceed to the next slide. So, the traffic ecology environment. So, muna siya ang study nga akong gingon ganina is about sa relationship. So, ang next ani nga slide is about siya sa kung unsa kadako gyud ang damage nga mahatag sa mga tao dito sa atong environment. So, tungod niini, tungod sa pagdaghan sa mga tao is nagkaanam og kadako ang epekto tungod sa nahatag nato nga kadaot sa atong environment pareha sa air pollution tungod sa klase-klase nga mga factory, mga vehicles nga nangahimo nga mag-produce og hugaw nga aso is dako kayo siya epekto sa atong environment, munang ga-produce, munang gitawag nga air pollution. So pag abot sa water pollution is daghan mga company nga gatukod yapon sila magyapon ani ang hinungdan or di lang kay sila apil na po ng mga ginagmay, but main focus gid ani sa mga dagko kay tungod sa pag-produce nila sa ilang chemical ng mga hugaw nga product or mga waste nga sa ilang product nga di nila gagamiton is ilang ilabay pinagi sa pump, then ilang i-adto sa mga tubig para dili makuan sa dagat. Munang tungod nga nga mga hugaw is maka-affect siya sa atong environment, mga matay ang atong mga isda, mga organism nga naa sa dagat tungod na ng mga chemicals, klase-klase nga chemicals nga gitampo dara is makadaot siya sa atong environment. So crowding, so tungod sa kadaghan sa tao is maka-apekto siya siyempre. Tungod sa kadaghan sa tao, ang mga lugar nga dapat is tamnan og mga kahoy or dapat kakahoyan na siya diha is nawala gipang putol kay tawran og mga balay, tawran og company, tawran og mga building, tawran og mga subdivision. Ina na siya nga munang nga apektuhan ang atong environment sa og sa mga transportation, tawran og mga bus station, mga daghan pa nga klase nga magkon sa vehicles nga para dara sa mga iba transportation, also din sa mga airplanes. Magtaod ka tungod sa kadaghan sa tao, di na lang madala sa about lang sa di lang madala sa mga sakyanan lang nga pang highway, kinahanglan sa mga airplane mo nang gahimo ng mga airport. So that also dako yung apekto sa atong environment. Kinds of environment effects of urban transportation. So the number one is noise. Kinds of environment effects of urban transportation. So, apekto sa urban transportation dito sa ato ang environment. So, ang una is ang noise. Kasaba, syempre, ang kasaba sa transportation. So, di manglingid sa atong kaalaman tungod sa kadaghan na kaayo sa sakyanan.
mga vehicles kadagan sa mga sakyanan saba na kayo, mga klase-klase nga busina, klase-klase nga tingog. So that's why nga makaapekto na siya sa atong environment. Sa pagdala ng mga train, di ba, saba kay naa, then mga motor nga grabing tambutso. Muna siyang maka-epekto din sa ato ang environment. Siya murag disturbance siya. Di lang sa environment, pati na pud sa mga tao. Part mga tao nga ga puyo na labi na gabi na. Second is vibration. So next is vibration. Sumurag pag-uyog. Tungod sa mga dagko na kay nga equipment sa mga vehicles nga gaagi nga nangahimo tungod sa new technology is gaapekto na sa pod siya, gauyog ng mga yuta murag tungod na niya is ang mga organism nga naadara, ang mga ginagmay nga mga kuan is madisturbo na sila. Tungod sa lihok, sa mga kuan, sa mga lihok sa paguyog sa yuta, like example lang di ba, pag mudagan ng pison like kana murag kurugi kay ang yuta makuan gid nimo nga murag ang mga gagmay nga organism is madisturbo na sila. That is also part of our environment. Dako na sila gikahatag, bisang gagmay lang sila pero dako na sila rule nga gikuan sa atong environment. So next is air pollution. Siyempre, air pollution ga-produce ay ang mga vehicles is na sila'y gasolina. So that's gasoline is pag makuha na siya is ikuha na siya dito dayon ma-process. Pagdagan sa motor is ma-process kanang gigawas nga aso sa mga motor, sa mga vehicles klase-klase nga sakyanan, di lang kay sakyanan. Kana siya is makaapekto na siya sa atuang environment. Labi na gyud pag ang aso sa imuhang sakyanan or imuhang motor is itom na kaayo, hugaw na. So dako kay nag-epekto nga mahatag sa atong environment. Next is dirt. Kahugaw. So siguro kahugaw ang ako lang may example dari is di ba ang mag-produce og aso ang motor or mga vehicles. So pag process ana niya, pag evaporation, di ba mga aso, di lang kay mga about sa motor nga aso, apil lang pud sa mga kumpanya ng mga hugaw na kayo. So ang kuan ani is pag di ba pag muulan, kanang tagak sa ulan, pag imuha siyang ikuan is mumaata nang gitawag og acid rain. Tungod na niya tungod sa mga aso nga madala pag hulog na niya maigo to sila is mo padulong sa silong. So tungod na hugaw na kay siya mga munang gitawag nga acid rain nga mag-apekto na siya sa atuang ilang sa panglawas dapat is sa makadaot na siya tungod sa kahugaw tungod na sa mga produce sa atuang vehicles nga ilang nahatag. Next is visual intrusion. So ang visual intrusion is murag mo ni siyang pagbag-o or sa mga changes na nahitabo sa atuang yuta sa mga lugar. Tungod dinhi is tungod sa urban transportation or sa pagbag-o sa mga kuan is pagbag-o sa mga tao or ang pagdagan sa tao, pagkuan sa mga vehicles is ang visual intrusion makaapekto siya sa atong environment because ang mga matsada nga lugar nga dapat unta is i-maintain siya is nabag-o siya. Visual intrusion murag gibag-o nato ang lugar or like i-landscape para sa isa ka project nga makatabang sa tanan. Muna siya ang visual intrusion nga mokuan sa transportation like di ba pag maghimo tag mga terminal is simple kanang lugar if lubak na siya tambunan. So visual intrusion nabag-o na. Murag iyahang dating anyo is naniulok is mga kakahoyan dapat din nga putol kay sible na nagitauran sa mga project muna siyang visual intrusion. So loss of privacy ang sunod. So loss of privacy is ang imuhang freedom. Sible ang privacy is ang imuhang freedom. Kagawasan imong mga gusto nga buhaton muna siya ang privacy. So ang loss of privacy
nga mo epekto sa atong environment is dito ni maapektuhan ang mga living organism, ang mga buhi, ang mga naay kinabuhi. Example lang ani isang mga langgam, di ba? Pag mga putol lang kahoy kita ora og mga terminal na para pud sa mga tao. So that's why nga mawala na ang ilang privacy. Murag sa ila is dapat nga dana sila makakuan is wala. Dili sila maka kuan, murag nawala lang kagawasan nga unta dana nila nga mga tsada nga lugar nga mo-maintain sila. Is nawala na. Ug ang mga tao pod murag nanay batas nga dapat sundon, nga dapat kini dili angay buhaton kay nakalapas ni sa tong bala. Murag ang imong privacy is nakuha nga na tungod sa transportation, urban transportation. Murag na natay mga privacy nga dili na mabuhat sa una, nga kapag karon is imo siyang buhaton is dili na pwede. So next is changes the amount of light. So changes the amount of light, di ba? If tagagabi or paggabi is magamit ta og light or ga-produce ta og energy, electricity. So kanang electricity is gikan sa uban, is gikan sa mga power plant. Tungod niya na ang atong environment is apektuhan gyapon siya tungod sa paggamit sa electricity. Or niya ginana is dako yung maapekto. Di lang kay simple na siya tungod sa power plant nga ga-produce og electricity or energy nga gikan sa power plant, energy nga mo mahimo ang electricity. Is dako gyapon sa gadaot nga mahimo sa atong environment. So next is neighborhood severance. So tungod sa pagdaghan sa tao is ang atuang environment is maapektuhan, di ba? Sa akong gingon ganina is tungod sa pagdaghan sa tao, di ba? Daghan na pud ang mga balay nga mga tukod. Also sad is isa pud sa ani is tungod sa kadaghan sa tao is, di ba, matraffic na. Hanap ay uban nga bisang asa lang molabang dili ka sunod sa pedestrian lane, kung sa mga traffic violation nga dapat sundon bisan og wala kay sakyanan. So also po na ni is maapekto siya sa ato ang environment because mula ito ang mga balay nga bisang asa na ga tukod ang mga kahoy nga gaputlon pareho ng balay, ang mga nahatag na epekto sa tao nga bisang asa lang ilabay ang basura, makapekto siya sa atong water pollution. Gasunog og mga plastic that also ga produce siya ga-epekto sa atong environment. Sunog sa plastic is air pollution. Produce na siya gaso nga hugaw nga makadaot sa ato ang ozone layer. So the next is relocation. Ang relocation is ang pagbalhin sa usa ka tawo or usa ka kuan into another area. So relocation pag simple para sa ka tawo is mobalhin siya pagpuyo sa usa ka lugar ngadto sa usa ka lugar pod. So ani is naka-apekto siya sa ato ang environment tungod kay for example diri sa daan nga balay ay sa lugar nga iyang gipuyan is na siya balay, mubalhin siya sa lain nga lugar. So kung nasa ikakon is magtukod na pud siya lain nga balay didto, simple siyang gitukuran na kahoy nga putlon, so that's also napaapekto na sa ato ang mga environment. Kaya man putlon ang kahoy para tukuran og balay, so apekto na siya sa atong environment. Nanay dato yung mga living organism nga maapektuhan na pod tungod sa iyang pagtukod sa iyang balay or pag-relocate sa mga other pa nga mga organism nga nagpuyo dito. So next is destruction during planning and construction. So tungod nini is ang imong mga plano is tungod sa kasaba is dili na ka makapokus pag-ayo, daghan na kay disturbo. Murag ang imong focus is mawala na siya. So pag construction pod is murag tungod sa kainit nga mahatag sa panahon, tungod sa climate change is ang imong pagtrabaho is maapektuhan na tungod sa pagbago-pago sa panahon. Tungod gyapon niya sa mga tao or tungod sa nahatag apekto sa tao didto sa atong environment. Dapat unta kita ang mo tabang or kita ang usa sa motabang nga mobalik, di ba? Atong gingon sa kuan nga 2030 is mas magkuha na gid kuno nga dapat mabalik na nato
kung unsa ang pagkuan sa una nga panahon kay murag dako na ka epekto tungod sa climate change, like ang mga iceberg na nangahilis na, mga polar bear nga mga nakaayo tungod kay ang mga ice lagi nangahilis na tungod sa kainit sa panahon sa climate change. Diba ato sa nabantayan karon is dapat unta nga, diba na mga season sa ato dapat inita nga buwan or dana, karon is di na nato makuha nga mag-init tungod sa climate change. Ang panahon muulan lang siya galit, muinit lang siya galit. So dapat unta we need to change or atong tabangan, like tree planting lang is simple. So next is pedestrian journey. So unta ang pagbaklay. So tungod pud nini is di ba ang mga tao kung tungod kay nanay mga motor, tunay mga sakyanan, so dili na makabaklay. So isa niya na is dapat unta if magbaklay ta, dako na nga atong matabang or magbike. Tungod nini ang atong pagbiyahe or pagproduce sa hugaw nga mahatag nato sa environment nga paggamit sa usa ka motor or sa usa ka vehicle is makatabang na sa atong environment kung magbaklay ta. Kay pag-produce sa mga hugaw or mga aso niya na is dako na kay nga apekto. So ang pagbaklay nimo sa bisang layo lang ay sa bisag duol lang or bisag sa isa ka adlaw is imo lang na siyang maintain is dako na kay katabang sa atong environment. So last is the congestion. So mura ang congestion is ang imong mga apektuhan imong pagginhawa ta or imong kuan sa imong ilong sa imong passageway. Tungod sa dinani siguro is yung mga effect nga gikan sa environment nga nahatag sa mga tao or sa population is tungod niini is maglisod na ta. Usa pud ta nga atong nahatag nga kadaot sa environment is ang environment mohatag sa nag-epekto sa atoa. Tungod ni ana maapektuhan ang atong health, ang atong ilong, maglisod na ta sa pagginhawa tungod sa hugaw nga hangin. Unta dapat express nga hangin ang atong masinlok is hugaw na siya tungod sa mga aso or mga hugaw nga nahatag sa mga tao. External factors that influences the existing and future behavior of population. The number one is rapidly increasing population growth. So the next is external factors that influences the existing and future behavior of population. So the first is rapidly increasing population growth. So rapidly population growth is ang pagdaghan or ang pagdali nga multiply sa kadaghanon sa tao. Murag ang iyang dali ra kay nidaghan ang tao. So isa po ni siya sa mga influencing magkuha na to sa ato ang future behavior nga dapat unta is mag-maintain or mo ginanang daghan og mga law nga gibuhat ng lain-lain nga nasod na mag-maintain unta sa family planning kay di na ginato mapugngan ang pagdaghan sa tao sa pag-multiply. Unta bisan sa mga bugnaw nga lugar dapat maintain or munang naghatag sila contraceptives or or like lang family planning talaga is the best nga kuan sa ato ang mga bisan sa ato is naman ay family planning. So the second is rapidly increasing urbanization. So tungod sa population growth or pagdaghan sa mga tao is di na gid malikayan nga ang urbanization is muanam gid siya og kaluag. Ang mga lugar nga sa una is gamay rag tao is mudaghan na siya. Ang mga lugar nga sa una gamay rag building is madugangan na siya tungod sa pagdaghan sa tao. If di ba pagdaghan sa tao magbalay trabaho, so tungod sa kadaghan niya is magtukod-tukod na siya og muluag pagid pag-ayo ang mga urbanization. So, the third is rapidly increasing of motorization or ang pagdaghan sa atong vehicles tungod sa pagdaghan sa tao. Or like di ba mas magdali ang tao kay munang mopalit sa mga
kaugalingon nga sakyanan, motor or mga auto, tungod na lagi kay makakuha na mananay income, or like magdali gusto nga matagsa na lang sa mga sakyanan for different purposes, lahi-lahi nga purpose nga ang ilaha para sa ila is makatabang sa ilaha ang pag naa kay kaugalingon nga motor. Depende sa ilang rason, pero tungod yan is daghan ang mga apekto na positive and negative impact sa atua ug sa atuang environment. The third is rapidly increasing of motorization, or ang pagdaghan sa atong vehicles tungod sa pagdaghan sa tao, or like di ba mas magdali ang tao kay munang mopalit sa mga kaugalingon nga sakyanan, motor or mga auto, tungod na lagi kay makakuha na mananay income, or like magdali gusto nga matagsa na lang sa mga sakyanan for different purposes, lahi-lahi nga purpose nga ang ilaha para sa ila is makatabang sa ilaha ang pag naa kay kaugalingon nga motor. Depende sa ilang rason, pero tungod yan is daghan ang mga apekto na positive and negative impact sa atua ug sa atuang environment. So the next is industrialization and technical modernization. So tungod sa pag high-tech sa atuang panahon is mas daghan na gid ang mo-improve sa atuang mga future, or bisan karon like di ba sa una nga atong mga cellphone, atong mga gadget is keypad lang, but now daghan na kay mga touchscreen, klase-klase nga touchscreen every year. Pareha gyapon sa mga sakyanan, every year gyapon is ga-produce sila og mga different nga klase nga ga-improve ang mga sakyanan through sa modernization sa atong technical. Sa una is ang mga motor is manual lang, pero karon nanay mga gakuha na siya sa mga nanay kuryente, or murag kaugalingon na lang nga ga-produce is lisod na kay siya nga murag high-tech na gid kayo ang panahon. Industrialization po sa atong industry is gana manan magid ang ilahang pag high-tech tungod sa mga technology nga na-imbento. So piyagi na is dako ang iyang daghan maapektuhan. Madali ang trabaho pero mas mogamay ang maka-benefits. Kay pag makahimo na ka og makina, ang makina na dara ang mo trabaho. So mo-affect siya sa workers. Mogamay na ang nagtrabaho dara nga kumpanya because kay modernization na siya, daghan na kay mga butang or mga gamit nga o na lang siya nga makina ra mo paandar, kuryente ra mo paandar para mo trabaho siya ang kagalingon. Di na kinahanglan og tao, or dili siya manual. So mo na siya ang number 4. So the last is improvement of the transportation network. So kani is hinahinay na nato nga nakita or naatuang na experience, or dili lang dili sa atua dili sa ato sa Mindanao is dili pa kayo, pero sa different like Luzon or in Manila is ilahan na niyang na experience. Like di ba if sa atong transportation network is murag pwede na ka makatawag simple mag-booking like sa mga Uber man na is nga if tungod na ang sa atong transportation is murag bisag sa balay ra ka, mag-text lang ka nga mag-booking ka nga magpakuha ka dari nga area is magkakuha na sila. Sa atong mga tren is sa una is murag siguro gapliti lang na sila, but then karon is gagamit na sila og card nga iswipe lang nimo and then okay na, dili na ka main nga magpliti pa, or like sa ato dili sa mga bus nga napay magkonduktor is nga to is ang kuha na siya is ga-improve gid siya. But also ang atuang transportation is ma-improve, daghan ang mabag-o, pero unta mas sa future nga mga technology unta is malikaya na ang air pollution nga mahatag sa atuang mga vehicles, nga unta nga ma-free or kuha na sila nga ilang maimbento nga unta free na ang kuan nga mogamit ni sila like electrical nga dili na nga mag-produce magamit og flammable para mag-produce sa air pollution. Unta that's day that come moabot na nga panahon nga ang electricity na ang mopaandar sa mga motor or sa mga vehicles
para dili na mo gamit og gasolina ug malikayan na or malisin na ang air pollution nga mahatag sa mga vehicles. Presidential Decree 1181. So kaning presidential decree is time ni President Marcos, basta presidential decree is Marcos era. So kani siya nga kuan is gihimo para sa pag-prevent or control sa mga air pollution nga gihatag sa or ga-produce sa mga vehicles. So pinagilay kini is kung magpahimo kag lisensya sa imong motor or kuan is ipaagi pa siya sa test murag unsay ngalan dara basta kay murag na test nga ipaagi dara or ang imuhang motor is pasar ba siya nga marehistro or pamaagi is requirements nga dapat imuhang motor nga produce niya is sakto lang na dili makadaot sa tuang environment. Murag na iyang test ana na para kani ang Presidential Decree 1181 is malikayan or malesen or control ang air pollution nga gihatag or ga-produce sa mga sakyanan. So, the last is Letter of Instruction 551. So, kani siya is ang gitagaan og kuan ang law enforcement agencies nga atong mga kapulisan or man in uniform nga mo implement sa pollution control program. So, ya giniini is murang ang uban murag na ako na kon is nakita at nga mag-checkpoint sila din ilang i-check if imuhang motor pasar ba or ga-follow ba sa normal nga ano sa smoke sa smoke nilang kuan ana basta aso kanang ga-produce nga gikan sa tambutso sa imong motor kung hugaw ba or makaapekto ba sa atong environment. So that's all for this report, and thank you so much and good day, sir.